Hi Pisces, mid-July 2026, mid-month na tayo ng Hulyo. Kamusta kayo Pisces? Kuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Pisces energy, any guidance ngayong mid-July? Anong kailangan nyo marinig? Anong inyong aasahan ngayon? Guidance, message po para sa mga Pisces na maaaring makapakinig nito mid-month of July 2026. Any guidance? Knight of Wands, Knight, the Lovers. Nandiyan pa ba si Miss Jessica na Pisces? Kanina ko pa na-mention, love, love, love. Parang madalas bumabagsak to sa inyo. Dahil to kay kanina naman yan mo siya. Nasa Cancer season tayo guys. Every Cancer season, nag-highlight ang inyong mga 5th house of love life. The Lovers, tinapos na tayo. Romance. Ayan. So, tayo ay general reading. Just only take what resonate. Para sa ilan, kung single kayo, ito ang inyong mga knight in shining armor. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. The Lovers. So, again, 5th house, romance, your love life, or kung may anak na kayo, connected din ito sa children. House of pregnancy, hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero dyan yan pumapasok. Especially kung kayo'y nasa isang relasyon na, syempre pa. Or higit yung bibigyan ng tuon, ng concern, attention, extra TLC ang inyong mga anak. Or umaangat ang inyong pagiging young, bumabata kayo, maging ano pa man ang inyong edad na ngayon. Okay, dito tayo kay Mercury. Mercury right now is currently in retrograde kasi ang planet ruler ni The Lovers is Mercury. Mercury right now is currently nasa mga Cancer. Ito, medyo na-overwhelm si Moonchild. Excited ako sa mga messages. General reading tayo para sa ilan. Meron bang nagbabalik? It could be an ex-lover, or someone na naka-MU nyo before, naka-date nyo before, kasi sa 5th house, dyan po yun. Meron bang reconnection? Kahit sa mga childhood or high school sweetheart nyo, kahit over the net lang ito, every Mercury, kapag naka-retrograde si Mercury, may ilang tendencies na puro re yan guys. Re. Pwedeng mag-reconnect, mag-resurface, mag-revisit. So, ganun yung energy ha. Love is in the air, romance, love life, enjoyments, na ang ganda. Deserve nyo to. Kung kayo single and ready to mingle, meron tayong nagdaang new moon. May topic tayo dyan kung hindi nyo napakinggan. Pero new moon that highlighted then your 5th house. New moon in Cancer. So, sobrang nagbibigay din ng inyong mga love life ngayon, love sector. Hindi nyo pa man yan ramdam, pero nagbo-bloom po ang inyong mga love life. Parang meron someone new kung kayo single na dumating sa inyong buhay or ngayon pa lang ba, meron na. Of course, ito yung sa inyong mga paraan, okay? I mean, depende yan. Kung handa na, why not? Be open, remain open, kasi ang ganda ng nakikita natin. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung hindi pa handa, iba-iba kasi tayo. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. This is the Ace of Cups. More on self-care, self-love. Siyempre pa, kailangan ready kayo. Physical, mental, emotional. Do some healing kung kailangan. Kung meron kayong pinagdaanan, especially nitong mga nakaraan, hinay muna ha. Take it easy. Huwag rin kayong magmamadali just because parang ang tamis-tamis ng ating nakikita. But I see na itong ilang kakulangan na ito ay pwedeng mapunan, Pisces. Okay? Sige, add tayo. King of Swords. Bunot na lang po tayo. Six of Wands. Ayan. The World, the Fool. Umangat talaga yung exciting, pati si Moonchild excited sa messages. May ilang exciting opportunities. Travel opportunity for some, kahit over the net ito, meron ba? The World ay narito. Or patuloy po kayong merong natatapos na proyekto, trabaho. I see card of success.
na happy naman si Moonshot. Hindi ko alam kung anong unahin ko sa messages. Minsan sa dami ng nagpa-pop up na messages, wala tuloy ako nababanggit. Ay, unahin ko na si ano ha. Meron tayong parating kasi ng full moon naman, end of this month. Full moon in your 12th house. Magbibigay ito sa inyong mga 12th house. Ang lawak ni 12th house, maybe dito yun. Napakagandang pagkakataon, guys. Listen to your intuition. Pisces, malakas ang inyong mga pakiramdam. Pero minsan, maaaring hindi nyo napapakiramdaman dahil sa dami ng ganapan sa inyong paligid, lalo kung patuloy na umaangat yung inyong mga compassionate heart, yung inyong mga pusong mamon sa ilang obligasyon, pamilya, mga bata, karelasyon, andito na lahat, kung paano kayo magbibigay, kung paano kayo magtatrabaho, magsisikap. Pero end of this month, tinatawag kayo or ito yung iniiwan na mensahe ng mga baraha para sa inyo to take it easy, recharge your batteries. I see you being healthy. Umaangat guys, yung kagandahan, kagalingan, healing. Pero hindi to mangyayari ha, yung paghilom, pagiging ready, self-care, self-love. Alam ko, lunod na atang ilan sa self-love, pero yan talaga yun. Priority nyo yung kayo, physical, mental, emotional, okay? Pero nakikita ko naman yung pagiging buo nyo dito ha. Pero syempre pa, at the end of the day, nasa inyo pa rin yan. Ito yung reminder lamang po, yung guidance, tutulungan ng sarili. Kung meron kayong mga dinaramdam dyan, physically, mentally, hindi isang medical advisor si Moonchild. Sa 12th house po kasi dyan yun pumapasok. House of Healing, Recovery, alam mo ganito yung message ni Miss Jessica. Pinaghahanda kayo ng baraha ha. Kung lalo niyong bibigyan ng tuon ng inyong mga sarili, lalong lalakas ang inyong mga power para matugunan. Of course, para matugunan itong ilang obligations nito sa inyong tahanan, sa inyong mahal sa buhay. Yes po. May ilang challenging, wala namang madali, pero patuloy kayong magiging bukas sa ilang possibilities, completion, card of success, achievements, travel, ang lawak niyan, ang daming pwedeng ipangat ng baraha. Pero at the end of the day, love, 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 the lovers, sinapos tayo dun. Piliin, una't huli, kung kanino or saan kayo magiging higit na masaya. Deserve nyo yan. Ito yung umaangat na guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mid-July, mid-month of July 2026, mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Pisces.